bawat kabataan. Dekalidad na edukasyon sa makabagong panahon. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, dalay galing at katatagan. Kaagapay ang paaralan, pangarap ay matutupad. Ang lahat ay uunlad. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem. Magandang buhay at isang mapagpalang araw ng pagkatuto mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating pagsasalu-saluhan sa loob ng 25 minuto tungkol sa mga programang pangkalusugan at pamamaraan ng mga pagpapaunlad ng edukasyon sa bansa. Ito ang inyong katuwang sa pagkatuto, ang inyong guro, Joy Francisco, sasamahan at gagabayan ko kayo sa ating aralin sa asignaturang 4. Naalala ba ninyo ang mga pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Okay, magaling. Ito ang programang pang-edukasyon at pangkalusugan. Ngayon naman ay inaasahan ko kayo na makapagbibigay ng wastong kaisipan sa mga programang pangkapayapaan at pang-ekonomiya ng pamahalaan. Alam niyo ba kung ano-ano mga programang pangkapayapaan at pang-ekonomiya ang ipinapatupad sa ating bansa? Tara mga bata at atin munang pag-aralan ang programang pangkapayapaan na pinapatupad sa ating bansa. Hatid ay bagong kaalaman. Ano ang ibig sabihin ng salitang kapayapaan? Sa palagay ninyo o sa palagay mo, sino ang mga taong nagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan? Ano ang maaaring mangyari kung wala ang mga taong ito? Bilang isang mag-aaral, ano ang mga magagawa mo para sa makapag-ambag sa kapayapaan at katiwasayan ng bansa? Ang kapayapaan ay nararanasan sa isang komunidad kung ang mga kasapi nito ay nagkakaunawaan at nagkakaisa. May mga pagkakataon na hindi nakagagamit ang kapayapaan o hindi nagagamit o nakakamit ang kapayapaan dahil sa di pagkakaunawaan, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng kaguluhan. Gayun din nakakaapekto ang kaguluhan sa kalagayan pang-ekonomiya ng isang komunidad. Upang mapanatili ang kaayusan at mga kaligtasan ng mga mamamayan, may mga ahensya ang pamahalaan na tumutugon sa pangailangan nito. Nagpapatupad din ito ng mga programang pangkapayapaan upang maingatan ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga kasapi ng komunidad. Mga bata, buti na lang sa barangay natin o komunidad natin ay mayroong kapayapaan. Ayan, alam nyo ba na ang kapayapaan ay merong mga ahensya na kung saan sila ang nag-aayos sa ating kapayapaan. Yan, unahin natin ang ahensya ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Armed Forces of the Philippines. AFP, ito ang tagapagtanggol ng bansa
tungkulin nitong ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway o mananakop, lokal man o banyaga, at magpagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng bansa. Ang sandatahang ito ay binubuo ng hukbong katihan o yung mga tinatawag nating army, sila sa lupa, hukbong dagat o mga navy, sila naman sa katubigan, at hukbong himpapawid o sila ang Air Force. Yan, tatlo silang sandatahan mga bata. Una dito ang Army, pangalawa ang mga Navy, at pangatlo ang Air Force. Ito yung mga bayani natin, yung mga kapulisan, ka-army, yung mga sundalo, yung mga Navy, at saka mga Air Force. Sila yung nagpapanatili ng kaayusan ng ating bansa. Alam ko na marami ang gustong maging isang sundalo, pulis, o kaya mga Air Force sa inyo. Ayan. Pangalawa na dito ang kagawaran ng tanggulang pambansa o ang tinatawag na Department of National Defense o DND. Tungkulin itong pangalagaan ang katahimikan sa loob at labas ng buong bansa at tiyakin ang seguridad laban sa mga panganib. Okay, ito ang DND o Department of National Defense, kagawaran ng tanggulang pambansa. At ang pangatlo naman, mga lokal na pamahalaan, LGU, yung local government units natin. Ang katahimikan at kaayusan sa mga lungsod at bayan ay kapayapaan na rin ng buong bansa. Sila ang tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng mga ordinansa na naglalayon ng kapayapaan. Sila man ang maliit na unit, sila naman ang pinakabuod ng ating kapayapaan. Dahil pag unti-unti, pag pinagsama-sama ay masayang kapayapaan ito. Sila ang pinakamaliit, ngunit sila ang dapat pangalagaan. Pang-apat, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas o ang PNP. Ang PNP ay ang lakas ng hanay ng kapulisan ng bansa. Sila ang kaakibat ng mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng mga krimen at paghuli sa mga taong lumalabag sa batas at krimen, at katulong din ito sa pagpapatupad ng batas trapiko. O din na madami din ang gusto sa inyong maging pulis dahil sila ay matatapang at sila din ang nag-aayos ng kapayapaan sa bawat lugar natin. Ayan, katuwang nila ang mga LGU, yung mga programang lokal, sa barangay, yan yung mga pulis natin. Payapa at masaganang pamayanan. Isang balangkas at programa para sa mga kapayapaan at pag-unlad sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at mga lugar na sakop ng umiiral na kasunduang pangkapayapaan. Layunin nito na mapaunlad ang kabuhayan at pagkakataon para makapagtrabaho sa mga lugar na mahihina at may kaguluhan. Palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamunuan at isulong ang mga planong programa nito sa kapayapaan at maghikayat sa mga mamamayan na makiisa sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang komunidad. Ayan, ihanda ang inyong learning activity sheet dahil gagawin natin ang Activity 1. Okay, paano to? Babasahin ko. Basahin ang sitwasyon, alin ang tamang gawin. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Ayan. Sa number 1, nakita mong pilit hinahabol or hinahablot ng isa mong kaklase ang bag ng isang mag-aaral habang naglalakad palabas ng silid-aralan. Ano ang iyong gagawin? A. Sasabihan ang naghahablot ng bag kahit malaki ito sa kanya or malaki ito sa'yo. B. Panoorin ang dalawa at hintayin kung ano ang mangyayari. C. Tatawagin ang guro o gwardya at sasabihin ang pangyayari. D. Hihintayin mapiko ng isa at papanoorin silang nag-aaway. Meron kayong 3 segundo upang sumagot. Okay, isulat ito sa inyong papel.
Okay, sa pangalawang item na tayo. Nag-anyaya ang inyong punong barangay sa mga nais lumahok sa seminar sa paggawa ng tusino na maaaring pagkakitaan. A. Magsawalang kibo dahil hindi ito kayang gawin. B. Hindi ito makabuluhan kaya wag na lamang pansinin. C. Mahal ang karne kaya wag na lamang pumunta sa seminar. O D. Sasabihin ito sa nakakatandang kapatid na walang pinagkakaabalahan. Ano ang tamang sagot? Meron kayong 3 segundo upang sumagot. Ang inyong 3 segundo ay magsisimula na. Hatid ay At dadako na tayo sa pangatlong item. May banggaan ng 5 sunod-sunod na sasakyan sa kalsada. Ano ang gagawin? A. Alamin muna kung may grabeng nasaktan. B. Sisihin at ipagdiinan na kasalanan ito ng naunang sasakyan. C. Isa man sa mga nabangga ay tumawag ng traffic enforcer o police. D. Pagtulungang sigawan ang mga nabangga dahil sanhi ng pagsikip ng trapiko. Okay, piliin ang tamang sagot. hatid ay bagong kaalam. Pang-apat, napanood mo sa telebisyon ang tungkol sa pag-angkin ng China sa kalupaan at karagatang pag-aari ng Pilipinas. A. Pabahala sa China ang dapat gawin ng dalawang bansa. B. Panatilihin ang payapang pakikipag-ayos at pakikiusap. C. Labanan ng China kung anuman ang nais nitong gawin o mangyari. O D. Bantayan lagi ang mga karapatan at kalupaang inaangkin ng China o China. Hatid ay bagong kaalam. Sa ikalima, may banta ng persang pag-alis ng pinuno ng lokal na pamahalaan. Ano ang dapat mong gawin? A. Maging handa ang kapulisan sa anumang maaaring mangyari. B. Ipag-alam ng lokal na pamahalaan sa pambansang pulisya. C. Hayaan ang mga tao na nais nilang gawin dahil sila ang maapektuhan nito. O D. Magbigay ng bababala ang lokal na pamahalaan sa napag-alamang maaaring mangyari. Hatid ay bagong. Okay, narito ang tamang sagot. Mga bata, number 1, C, number 2, D, number 3, C, number 4, B, at number 5, B. Sana ay marami kayong nakuha sa ating activity number 1. Okay, dadako na tayo ulit sa ating pangalawang activity. Sa ating activity 2, babasahin ko ang panuto. Ano o sino ang binabanggit sa bawat pahayag? Piliin ang titik ng sagot sa loob ng kahon. Nakikita nyo ba yung kahon? Okay, babasahin ko. Letter A, bumbero. B, payapa at masaganang pamayanan. C, kagawaran ng tanggulang pambansa o DND. D, sandatang lakas ng Pilipinas o AFP. E, lokal na pamahalaan o LGU. F, pambansang pulisya ng Pilipinas. Okay, kopyahin nyo ito mga bata sa inyong papel para malaman nyo kung ano ang tamang sagot. Kukunin sa kahon ang tamang sagot na binasa ko kanina ang pagpipilian. Number 1, hinuhuli ang mga lumalabag sa batas. Pangalawa, programa sa kapayapaan at pag-unlad sa mga lugar na apektado ng kaguluhan na sakop ng umiiral na mga kasunduang pangkapayapaan. Si tumutukoy sa mga pamahalaang pambarangay, pambayan at pandalawigan. 4, tungkuling pangalagaan ng kaligtasan ng bansa laban sa panloob at panlabas na panganib. 5, ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Meron kayong 2 minuto upang sagutin ito.
kaalaman para sa bawat kabataan. Dekalidad na edukasyon sa makabagong panahon. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, dalay galing at katatagan. Kaagapay ang paaralan, pangarap ay matutupad, ang lahat ay uunlad. Disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem 98.9 sa ating talapitan. Kasama ang pamayanan, disiplinado at marangal, yan ang tatak New Salem. At dyan nagtatapos ang una nating aralin, mga bata. Susunod naman yung pangalawang aralin. Hintayin nyo ito sa ating pangalawang video. Okay? Sagutan nyo muna ang ating activity 1 sa ating aralin 1. Dahil dalawang aralin natin, hintayin nyo pa yung pangalawa. Salamat!